out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Nesutalin sa ating kalagitnaan isang minsaya ang the times of refreshing, ang kapanahunan ng kaginhawaan. Makaupo na po kayo. Pagsabi natin refreshing, nangangahulugan ng renewal, to refresh, reinvigorate our strength, physically, spiritually. At ito ay nagpapahayag ng renewed sense of peace, rest, and joy. Na tayo ay magkaroon ng panibagong pakiramdam ng kapayapaan, kagalakan, at kaginhawaan. Bilang tao, as human, we all get tired physically, emotionally, mentally, and spiritually. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ay humaharap sa iba't ibang pressures, challenges, spiritual struggle, everyday stress, na minsan tayo ay nakakaranas ng kapaguran. We become over-exhausted o tinatawag na burnout. We are simply overworked, mentally drained, emotionally weary, at nakakaranas ng panghihina, panlalata spiritually. Sometimes we feel na we are dry and empty, na para bang katulad sa isang battery na low-bat, kailangang i-recharge. Then we are tired physically. Di ko alam kung may mga pagod rito physically. Maaaring tayo ma-refresh simply by drinking a glass of water. Sabi nga na dapat 8 glasses of water a day. At least, hindi po kape yun. And sometimes we can be refreshed by drinking fruit juices, maaaring soft drinks. Maaaring tayo napagod physically, ang kailangan lang ay kunting pahinga, maitip ng konti, maupo sa tumba-tumba, at o kaya kumain. Sabi nga nila na yung panalata mo, gutom lang yan. Kailangan kumain. Okay, so ang iba minsan pag nag-exert ng too much physical efforts at nagkaroon ng kapaguran, di take yung strength enhancing drinks, no? Mga energy drinks. Iinom ng Cobra, Red Bull. Okay, so mayroon akong nabasa na parang text message dati na kailangan daw natin ang constant to relieve us from all our pain. So kailangan natin ng digestive to level our body heat. Kailangan natin ng inner bone to give us energy. At sa kaliputan to get us going. Maaaring we get tired mentally. Kailangan lang daw nito ay have an adequate hours of sleep, no? 7 to 8 hours of sleep. Engage in some kind of physical activity katulad ng exercise, magkaroon ng hobby o recreation. Maybe we can be refreshed mentally by simply closing our eyes and closing our eyes in meditation or reflection on things that are good. Sabi nga na pag palitan natin ang laman ng ating kaisipan ng mga bagay na nagbibigay kapahinga, things that are lovely, things that are of things that are good and of true report. Sometimes we can be refreshed mentally by pagtakos sa mga bagay na sa mga lugar na medyo tahimik. Enjoy natin ang kagandahan ng kalikasan, ang mga likha ng Diyos.
kagandahan ng pagsikat ng araw, kagandahan ng paglubog ng araw. O kaya simply enjoy the cool breeze of the evening. At ma-refresh tayo sa magandang tanawin. Ito man ay kabundukan, lake, o tayo nasa isang dalampasigan. And we can simply declare yung mga kaisipan natin ang tungkol sa mga pag-alala o maalis sa ating kaisipan ang minsan yung demand ng ating mga trabaho at demand ng ating mga pamilya o kaya ng ating mga anak. At ang sabi nga na simply we can take a break, relax and unwind. Sabi nila na minsan ay kailangan lang maligo sapagkat yung ating kapaturan minsan ay kulang lang sa ligo. Take a break, take a bath. Okay, so din sa how to be refreshed mentally. Pero ang isa dito ay try to develop positive emotions. Okay, na magiging positive ang outlook natin sa ating buhay. Hindi tayo maging pessimistic na parang nag-isip lagi ng mga bagay na masama na mangyari sa ating buhay, na ito ay maghahatid lamang ng kapaguran sa ating emotionally. Yan ang isang binanggit ng isang sociologist. Pag tayo ay nakaroon ng emotional breakdown, I will have to connect with a trusted friend o a loved one na maaaring i-encourage tayo sa ating mga discouragement at disappointments. Friends that will appreciate us and what we are doing. Sabi nga, mga kaibigan that will give you value, acknowledge your worth, will boost your moral. May mga kaibigan na magiging mag-share ng iyong kabigatan, galayan sa iyong buhay. Somebody there simply to listen as you pour out your heart out. Okay, na ang sabi nga na kailangan natin ng mga kaibigan na we can lean on their shoulders and friends that understand our weaknesses and our shortcomings. Amen. So, minsan, mahirap na tayo maghanap ng kaibigan. Ang Bible tells us na a faithful friend is hard to find. Amen. So, mayroong quotation na nabasa nagsasabing, a friend is someone who walks in when everybody walks out. So, ang tunay na kaibigan ay dadamayan ka sa mga dalahin mo sa iyong buhay kung ikaw ay may mga kabigatan, mga alalahanin, at di ka iiwan. Mayroong isang parang text message din natin nagsasabing, a friend, it's hard to lose a true friend who is 98% sweet, 99% cute, 98% loving and loyal, 99% talented, 100% down to earth. Grabe. Hayaan mo bang mawala ako sa iyo? Okay, so kung tayo walang kaibigan, isa lang ang grupo nito, maaaring hindi ka friendly. Amen. Sapagkat kung ikaw ay friendly, then you can develop more friends. Ang sabi ng mga kasulatan that a friend love it at all times, and a brother is born for adversity. Ang tunay na kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang isang kapatid ay pinanganak ukol sa kasapunaan. Amen. So, ang banal na kasulatan ay nagsasaad ng ating Panginoon Jesus, ang ating tunay na kaibigan na hindi niya tatawagin mga lipid kundi kaibigan. At siya ang kaibigan natin that stick closer than a brother. Na siya ay isang kaibigan mas malapit kaysa isang kapatid. Amen.
At isang kaibigan nagsasabi, dapat ilagay natin sa kanya ating mga kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Praise God. At alam ko na sa Panginoon ay makasumpong tayo ng tunay na nagmamalasakit sa ating mga pangailangan, lalo pa tayo dumadanas ng kabagabagan. Amen. Then fourthly, we are sometimes bilang mga manampalataya, we still get tired not only physically, mentally, and emotionally, but spiritually. Amen. Nakakaranas tayo ng panghina at nakakaranas tayo ng kapaguran kahit na ito ay mga gawain sa Panginoon. Amen. From Panginoon, Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng invitation sa Matthew chapter 11 verses 28 to 29 na magsiparito kayo sa atin ng mga nagkakaroon ng kapaguran at mga nagpapagal ng lubha sapagkat kayo ay ating bibigyan ng kapahingahan. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo tungkol sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbang puso at kayo magkaroon ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Amen. Yung spiritual rest, mga kapatid, ay kapahingahan within our souls. Kapahingahan sa ating makataong panloob. Praise God. At ang sabi sa talatang binasa natin sa Acts chapter 3 verse 19, na tayo ay magsisi at magbalik loob, meaning magbalik loob sa Diyos. Amen. Upang ating mga kasalanan ay mapawi at ang panahon ng kaginawaan ay darating mula sa harapan ng Diyos o mula sa kanyang presensya. Praise God. At ang kasalanan, mga kapatid, ay isang mabigat na dalahin. Ang atin nito ay guilty conscience. At ang sabi ng banal kasulatan na pag tayo ay patawarin ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay kanyang palalayain mula sa burden o pagkaalipin natin sa kasalanan at mula sa curse of the law. So, sumpa ng kautusan. Amen. At ang bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan at kaginhawaan sa ating mga kaluluwa. Praise God. Peace and rest are interrelated, mga kapatid. And sabi ni Paul, that being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Nung tayo pinawalang sala ng Panginoon, tayo ay nakasumpot ng kapayapaan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Praise God. At mga puso. So John chapter 7 verse 37. Ang sabi ng Panginoon Jesus na if any man thirst, it can come unto me and drink. And he that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ang sino mang nauhaw, lumapit kayo sa akin, pibigyan kayo ng inumin ng tubig. At ang sino man sumampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng banal kasulatan, mula sa kanyang loob ay aagos ang tubig na buhay. Aagos ang living water. At ang sabi ng mga kasulatan ng tinutukoy dito ng ating Panginoon Jesus ay ang banal na Espiritu. He speak of the Spirit na tatanggapin ng lahat na sa Kanya ay sasampalataya sapagkat yung time na yun, banal na Espiritu ay hindi pa binigay sa Panginoon Jesus ay hindi pa naluwalhati. Maalala natin, nung kausap ng ating Panginoon Jesus ang Samaritan woman doon sa John chapter 4 sa verse 10, sabi ng Panginoon Jesus na kung alam mo lang kung ano yung kaloob ng Diyos at kung kilala mo ang nagsabi sa iyo na give me to drink, ikaw ay hihingi sa Kanya at bibigyan ka ng tubig na buhay. He will
the waters have asked of him, and he would give the living water. Jesus said, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up in everlasting life. Na ang sinumang inom sa tubig na ito, speaking of the water mula sa balo na tinatawag natin Jacob's well, ay mauhaw na muli. Pero ang ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, ay isang tubig na maging bukal sa kanyang kalooban na it will be spring into everlasting life, na mag-aagos tungo sa buhay na walang hanggang. So if we are physically thirsty, we may drink water from a well. Pero kung tayo spiritual thirsty, ang kauhawan na yun ay mabigyan lamang ng that can only be quenched, can only be satisfied by the water of the Spirit of God. Amen. At sabi nga, spiritual thirst can only be quenched by the Spirit of God, that it will be a well spring up into everlasting life. Kaya nga, ang pagtanggap naman na Espiritu ay hinula na ni Propetang Isaiah sa Isaiah chapter 28 verse 11 and 12. Ang sabi niya na with stammering lips and another tongue, sa ibang pangusap, ibang wika, ako ay magsasalita sa aking mga tao, at ito ang kapahingahan, at ito ang kaginawaan. This is the rest, and this is the refreshing. Praise God. But ang sabi ng Panginoon, they would not hear. Ito ay pangako ng Panginoon ng kaaliwan, ng pag-asa, pangako ng relief, pangako ng kagalakan, kapayapaan, masumbungan natin sa Espiritu ng Diyos. Praise God. Kung ating matanggap ang banal na Espiritu ng Panginoon, ay darating, mga kapatid, sa ating mga buhay ang sa ating mga puso ang buhay. When there was once death, darating sa atin ang kagalakan when there was once mga pag-alala o kaya kabagabagan. At darating sa atin ang kapahingahan when there was once weariness, or we are being heavy burden, that we are promised rest from carrying heavy burden. Amen. Ang soft drinks ay may mga tagline. Sabi nga, Coke is the real thing. And Coke adds life. Pero yan ay pansamantala at yan ay para lamang sa physical thirst. Sapagkat ang feeling of the Holy Spirit, mga kapatid, is that genuine, the true real thing. Praise God. It's the real experience na maranasan natin sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang papuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, ang hindi lamang it adds life, but it is life itself. Sapagkat it is the Spirit that gives us life. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Praise God. Kung physically si Adan doon sa Harden ng Eden ay nabuhay sapagkat hiningahan ng Diyos ang mga butos ng kanyang ilong na hininga ng buhay at siya naging buhay ng kaluluwa. Tayo rin ay mga spiritual speaking, magkaroon ng spiritual life pag namatanggap natin ang kanyang banal na Espiritu. Praise God. Receiving the Holy Spirit ay pagtanggap din na natin sa ating Panginoon, sa ating mga puso. Dahil sabi nga ni Pablo sa Kristo, ang nasa inyo na siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Amen. Ang pagsabi sa 1 John chapter 5 verse 12, sabi ni John, ang sinumang nasa kanya ang anak ay mayroong buhay, at ang sinumang wala sa kanyang anak ay wala sa kanyang buhay. For he who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. Amen. At lahat ito ay nagsasaad na dahil sa patuloy na pagpagdigma na ni David at ng kanyang tauhan laban sa mga Philistines. The Bible tells us that David walks faint, na siya ay napagod
At sa kanyang kapaguran, mga kapatid, mayroong longing at nasa sa kanyang puso. Sabi niya, oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate. Na sana mayroong magbigay sa akin ng tubig mula sa balon doon sa Bethlehem, sa may pintuang bayan. Amen. Na yun ay for the refreshing and renewal of his physical strength. Pero sa Psalms chapter 42 verse 1, sinabi niya, as the heart panted after the water brooks, that my soul thirsted after thee, O God. Na kung sa ay nauhaw sa tubig sa may mga batis, ang aking kaluluwa ay nauhaw sa iyo, O Diyos. Amen. There is that longing in our soul that can only be filled by the Spirit of God. Amen. Mayroong kauhawan sa ating mga kaluluwa na ito magbigyan lamang ng that can only be quenched by the Spirit of God. Amen. So David's soul longs for God intensely thirsts after God's Spirit. Amen. Sapagkat ang Espiritu lamang ng Panginoon can fully satisfy can quench the thirst in our soul. Amen. Maaaring sa libutan, mga kapatid, we will try to satisfy the longing of our soul sa pamamagitan ng makamundong kalayawan, sa pamamagitan ng bisyo, sa pamamagitan ng kayamanan or earthly positions, of fame and fortune or education. Pero mga kapatid, bakit man natin ang lahat ng bagay na ito, it still leaves us dry and empty. Sapagat ang tunay lamang na makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa pangailangan ng ating kaluluwa ay ang Espiritu ng Panginoon. Everybody say amen. Praise God. Let's lift up our hands to the Lord. Hallelujah. 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 Sa panahon na ay na we are weak spiritually. And minsan ay napapagod mga kapatid sa parang hindi nauubos na mga tukso na diablo, mga sabi natin na different forces na panamdaman natin na we are being attacked by evil spirits or demons. Amen. Pero kung sabi ng mga kasulatan, kung tayo ay mahina spiritually, patuloy lamang natin hanapin ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Amen. At ang kanyang mukha. We have to seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Because the Lord is our strength. Amen. Praise God. And our refuge and a present help in time of trouble. Kailangan lamang natin ay tumawag sa Diyos, mag-ipaugnay sa Panginoon, sapagkat if there is a need, mga kapatid, na that we have in our lives na kailangan natin para tayo maging malakas spiritually, ito ay ang pangailangan natin sa Diyos. Amen. So we need to pray because we are dependent on God. We cannot rely on our own strength. Amen. But we should rely on the power of God. Kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga nila na pag tayo hindi nanalangin, mga kapatid, parang sinasabi natin sa ating mga sarili, sinasabi natin sa Diyos na we are sufficient in ourselves and we don't need God. That we can live apart from God without His strength, without His guidance, protection, power, and provision. But we need God's divine intervention sa ating mga buhay. Amen. Walang oras at walang araw, walang panahon sa ating buhay na masabi natin, hindi natin kailangan ng Diyos. Amen. Kailangan natin ng Panginoon sa tuwing-tuwina, mga kapatid. Amen. At ayaw ay nangalangin kaya sabi ng mga kasultan that men always ought to pray and not to faint. Amen. Kaya kung tayo manalangin, hindi tayo malakas. Pag hindi tayo manalangin, tayo ay manghina. Praise God. If we do not pray, we declare independence from God. Pero sinasabi natin, Panginoon, kaya ko to. Amen. Pero mga kapatid, hindi po natin kaya sa ganang ating sarili. Hindi po tayo magtatagumpay sa ganang ating sarili. Amen.
ang tao ay mahina sa ganang kayang sarili. Kailangan natin ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Ang mga kapatid ko sa nagkatagumpay sa kay spiritual struggles, ang sinabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Praise God. So, kailangan natin ay laging makipag-ugnay sa Panginoon sa pananalangin. Prophet Elias, mga kapatid, he earnestly prayed. Amen. At tinugon na kayong panalangin. He prayed for fire to come down from heaven to consume the sacrifice. Amen. And he prayed, yung apoy bumaba mula sa langit at tinubog yung kanyang alay. Amen. Nung nagkaroon ng mahabang tagtuyot doon sa Israel, mga kapatid, sabi dito na Elijah earnestly prayed for rain, and God sent down rain. Praise God. Ang si Daniel, mga kapatid, ay sa bansa, taong laging nanalangin. He always prayed, amen, toward Jerusalem, his windows open. Kaya noong siya tinapon ni Nebuchadnezzar doon sa yungib ng mga leon, amen, sabi naman, kasulatan that God shut the mouth of the lions because they prayed. Sabi sa Psalms chapter 10 verse 4, the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. Ang taong masama sa pamagitan ng kapalaluan o kaya kaibangan ng kayong mukha ay hindi naghahanap sa Diyos. Amen. Pero isang taong namuhay na matuwid, mga kapatid na taong naroon ang karunungan at gumula sa Panginoon, he will humbly seek after God, na siya ay mapagpakumbaba, na lagi hanapin ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang buhay, sa pagkatuon lamang niya masubukan ng tunay na kalakasan. Praise God, na kayang mapagtagumpayan anumang tukso na darating, anumang hila ng salibutan, anumang mga pagsubok na maaaring kanyang haharapin. Praise God, if you will continue to seek after God, then he can have strength. Amen. Ang sabi nga naman, kasulatan, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Ang fervent na panalangin isang taong matuwid ay malaki ang magagawa. Praise God. Sa pamitan ng panalangin, we can have spiritual strength. Amen. Kaya nga lang, dapat ay naroon ang paglapit natin sa Panginoon ng tunay na pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. Amen. At ang sabi ng mga kasulatan na ang panahon ng kaginawaan ay darating mula sa presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. If we need renewing of our spiritual strength, if we need revival, or we need for our commitment to be renewed, mga kapatid, then we must have to come to the Lord in prayer. Amen. Revival is birthed in prayer. Praise God. In prayer, we can find restoration. In prayer, we can find time of refreshing na magmula sa presensya ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Praise God. In prayer, we will receive spiritual strength as we immerse in the presence of God. Praise God. Hallelujah. Pag natin noong Wednesday, Philippians chapter 4 verse 6 and 7, amen, na huwag tayo mag-alala sa anumang bagay, na dapat ang lahat ng bagay, amen, ay ating panalangin na mahinaing at pagpapasalamat, ipalam natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, din ang kapayapaan na di kayang masayad ng kaisipan, manatili ng ating puso at ating mga ating kaisipan. Amen. The peace of God that passes all understanding shall keep our hearts and mind in Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. We need to pray until we can find the presence, we can feel the presence of God. Amen. Sa dahilan na yun ay magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Praise God. Hallelujah. There you will find the blessing in our souls. Amen. In the presence of God is fullness of joy.
Amen. At ang pagtanggap natin ng banal na Espiritu, lagi ko nababanggit, na ay paghaharian ng Panginoon, we come the kingdom of God, and the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Praise God, hallelujah. Praise God. At naroon ang kaginawaan sa presensya ng Panginoon. Amen. Sabi nga, all we need, we can find it in Jesus Christ. Praise God, hallelujah. The presence of the Lord, amen, is enough. All that we need, we can find it in the Lord Jesus Christ. Malala natin si Prophet Elijah, mga kapatid. I think, siya ay sobrang napagod sa pakipagbaka kay Ahab at saka kay Jezebel, mga kapatid. With the story short, ay nasubukan na si Elijah, mga kapatid, nasa lilim ng punong Juniper tree. Amen. At sabi doon na he was so depressed. And he wished himself to die. Sabi niya na mas maigi pa na siya ay mamatay na lang. Sabi nga ng iba na si Elijah ay mayroong suicidal tendency. Amen. Pero ang sabi ng banal kasulatan na siya nakatulog at nung siya nagising, mga kapatid, nasumpungan niya na mayroong isang anghel na naghanda ng isang cake. Ang sabi ng angel na kumain ka at uminom ka. Amen. At natulog siya ulit kinabukasan ay meron na namang cake at mayroong tubig. Kumain siya at uminom. At ang sabi ng kasulatan na siya nagkaroon ng kalakasan na siya naglakbay sa ilang na 40 days. Amen. At minsan sa ating mga panghina na kasumpong tayo ng panibagong kalakasan sa salita ng Panginoon. Amen. Pag meditate natin sa salita ng Diyos, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. The Bible is bread for the renewal of our strength. Amen. Praise God. Na minsan, lahat ng mga practical tips na gagawin natin, we have to create any activity to distress ourselves, mga kapatid. Pero yun ay hindi magsasapat sapagat ang tunay na kasiyahan, kapahingahan at katiwasayan. Praise God. At panahon ng kaginawaan at masumpong lamang natin sa presensya ng Diyos. Kaya laging napagod ng gusto, mga kapatid, sa constant na murmurings at complaints ng bayan ng Israel. Sabi nga ng Panginoon sa bayan ng Israel, you are a stiff-necked people. Kayo ay mga tao na tigas ang leeg. Pero ang sabi ng time kay Moses, my presence shall go with thee, and I will give you rest. Amen. Nakakibat ng presensya ng Panginoon ang kapahingahan. Amen. Ang presensya ko ay kasama mo at magbibigay ako sa iyo ng kapahingahan. Praise God. At minsan mayroon tayong mga kagulumihanan o kaya kaguluhan sa ating mga pag-iisip. Mga kapatid, sabi nga, nabagay ko ng ways na lalo pag wala tayong pera. Para bang pagod na pagod, pakiramdam mo kung wala kang pera. At lalo pag nakita mo yung kaibigan mo, kakilala mo ang dami nilang pera. At pag bukas mo na yung Facebook ay lagi mo silang nakikita na kumakain ng masarap, ikaw wala ng pagkain masarap na pagkain. Lalo ka nanihina, mga kapatid, na natatakot ka. Praise God. Pakiramdam mo, lalagnatin ka na. Pakiramdam mo, ay nanihina ka na. Praise God. Pero sabi ng Parnasus na umilag tayo sa pag-ibig ng salapit o with our covetousness at tayo ay magiging karoon ng karamdam na kasapatan o magkasya kayo sa anong bagay na inyong tinatangkilik.
Amen. Sasabi ng Panginoon, mga pangako ng Panginoon, nakasama natin siya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pabayaan man. Praise God, hallelujah. At kung ang presensya ng Panginoon ay nasa ating buhay, praise God, maaaring mayroon tayong kakulangan sa iba't ibang mga bagay, physically, o emotionally, and mentally. But if we have God in our lives, mga kapatid, siya ay magbibigay sa atin ng kasapatan sapagkat bigyan niya kasiyahan at pangailangan ng ating mga puso at ating mga kaluluwa. Kung tayo ay nangailangan ng spiritual na kalakasan, tumakot tayo sa presensya ng Panginoon sa panalangin, amen, and pray until you feel the presence of God. Amen. Kung tayo nangihinga spiritually, sabi mo, medyo pagod at mahinang pakiramdam ko, matulog na lang muna ako kahit na linggo. Pag-iisip mo, mahina ka pa rin. Dumako ka sa bahay ng Panginoon. Amen. Praise God. At kasama natin pagkakaisa na mga anak ng Panginoon na siya pumili. Amen. Ang presensya ng Diyos, pinamahan sa kanila. Sa mga pagpupunin ng kanyang mga tao, God dwells in the presence of His people. Praise God, hallelujah. Tayo dadako sa presensya ng Panginoon na mayroong pagkakaisa sa mga pangako ng Diyos. At sabi ng mga kasulatan, 2 or 3 that are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Praise God, hallelujah. Only Jesus can satisfy our souls. Praise God, hallelujah. We can in the presence of God, we can have a time of refreshing. Kaya sabi nga ni King David sa Psalm 61, in verse 1 and 2, I am weary, but my soul find rest in God alone. Ako ay napapagod, sa dapat ang aking kaluluwa ay makasumpong ng kapahingahan sa Diyos lamang. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Huwag po tayo manghina kung manglupay tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat sa pagdaan panahon tayo mag-aani. Amen. Kung hindi tayo magpamibago. Praise God. Hallelujah. Psalms, Isaiah chapter 40, reading verse 28 hanggang verse 31. Amen. Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Di ba ganyan nalalaman, di ba narinig na ang Diyos natin na walang hanggan, ang Panginoon natin na siyang malikha ng lahat ng bagay. Amen. Creator of the ends of the earth, fainteth not. Amen. Tayo nagpapasalamat na ang pinaglilingkuran natin ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nanghihina, hindi nalalata, hindi nakaranas ng kapaguran. Amen. Hindi natin kaya unawain ng lubos ang kanyang kapamaraanan, ang kanyang understanding. Pero sabi ng mga kasulatan, is God na hindi naiinip, hindi natutulog, hindi napapagod, ang nagbibigay kapangyarihan sa mga nanghihina. And to them that have the strength, He increases strength. Kahit na mga binata ay manghina at sila ay mapapagod. Young men shall utterly fall. Amen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. As eagle, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Pag sinabi natin, they that wait upon the Lord, hindi lamang sabi na lang tayo na walang ginagawa, kundi patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen. If we just continue to serve God and do the will of God sa ating buhay, magkaroon tayo ng panibagong kalakasan. Amen. Praise God. Tayo magpailan lang katulad ng, magkaroon tayo ng pagpa katulad ng agila. Tayo ay tatakbo at di tayo mapapagod. Amen. We will run and not be weary. We will walk and not faint. Praise God, hallelujah. Karamo, panahon ng Diyos ang nagbigay sa atin ng panibagong kalakasan. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58.
Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Praise God. Kung minsan darating sa atin ng mga discouragement, o minsan sometimes we faint, or sometimes we grow weary. Amen. We get tired. Amen. Sa ating mga ginagawa sa Panginoon, isipin lamang natin ay magpapakatatag at di makilos at patuloy na sasagana sa gawain ng Panginoon na naalaman natin ng ating mga ginagawa sa Panginoon ay hindi magiging walang kaguluhan. Amen. At ang talata nito ay nangako sa atin na pag-aasa ng muling pagkabuhay. Amen. Praise God. Na dating panahon, mga kapatid, ng katawan ito na mortal, at katawan ito na that is corruptible, that is subject to weariness, at being tired, mga kapatid, ay magsusuot ng isang katawan na immortal, isang katawan incorruptible. Praise God. Na pagka hindi na makaranas ng kapaguran, hindi makaranas ng karamdaman, kundi ay dadalhin sa Panginoon sa lugar kung saan doon ay lubos na kapahinga. Amen. Praise God. Sabi ng kasulatan na pag tayo ay kanyang babaguhin, mga kapatid, isang mataas, isang itak. Amen. Sa panahon ng pag-agaw ng Panginoon ng kanyang iglesia, o ang unang pagkabuhay ng muli. Amen. Sa kanyang pagbabalik, buksan ay buhay na manatan sa kanyang pagbalik ay agawin kasama nila upang sasalubungin ng Panginoon doon sa halapak. Amen. At sasabi ng banal na kasulatan na saan man naroon ng Panginoon tayo naman nilulunod. Tayo sa Panginoon pagkawalan ng hanggan. Praise God. Hallelujah. We thank God, mga kapatid, na whatever kapaguran mo lang na natin spiritually, we can find a time of refreshing in the presence of the Lord. Praise God. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hindi mo na tayo lahat ko ay tumayo. Praise God. Sino man dito na maaari tayo ng pamihina. Amen. The honor is open for us to connect with God. Amen. Not only connect with a friend, but to connect with God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.